Okay, let's have an example para maintindihan mo paano ginagamit yung pinaka-formula ng summation. So, sa example number 1, use summation notation to express the sum of the first 100 terms of the sequence a sub j, where a sub j is equal to 1 over j for j is equal to 1 to 100. Okay, so ibig sabihin, dito pa lang para mabuo natin yung pinaka-equation, okay? Yung pinaka-formula lang naman ang tinatanong sa number 1. Kung titignan mo yung j mo, nagsimula sa 1. So, ibig sabihin, ang lower limit mo ay 1, tapos yung pinaka-upper limit mo ay 100. So, kapag sinulat mo siya, ganito siya. Okay? Diba sabi natin, ang symbol ng summation ay sigma. So, yan. Tapos yung lower limit mo, doon mo ilalagay yung number. Okay? So, 1. Kasi yun yung pinaka-first. Okay? Tapos, mag-e-end daw yun doon sa 100 terms. So, ibig sabihin, yung pinaka-upper limit mo ay 100. Okay? Tapos, saka may isulat yung pinaka-formula sa loob ng summation, which is 1 over j. Okay? Yan. So, yan na siya. Kaya ganito yung naging sagot niya. Okay? So, let's have another example. Para sa number 2, ito naman, magsosolve na tayo. Sabi niya, what is the value of summation from 1 to 5 ng j squared? Okay? So, ibig sabihin, kapag sinolve mo siya, ganito ang kalalabasan niyan. Magsisimula ka sa pinaka-lower limit mo. Okay? Yung mga number na hindi mo nakikita dyan, okay, dahil ang pinaka-ending number ay 5, ibig sabihin, nandito yung 2, nandito yung 3, tapos nandito yung 4, hanggang makarating siya sa 5. So, isa-substitute mo yung bawat number na yan dito sa equation na to. Okay? Kaya siya tinag na summation kasi bawat substitution mo, mag-add ka ng mag-add. So, una 1. So, kaya naging 1 squared plus, okay, dahil summation to. Sumunod na number ay 2. So, kaya naging 2 squared plus 3. Substitute mo dyan sa j na yan, magiging 3 squared. And then 4, kaya naging 4 squared. Tapos 5, yung pinaka-last data mo sa summation, kaya naging 5 squared ito. Okay, so 1 squared, that will give you 1. 2 squared, that will give you 4, and then 3 squared, that will give you 9, and then 4 squared, that will give you 16, and then 5 squared, that will give you 25. So, 1 plus 4, that will give you 5, plus 9, that will give you 14, 14 plus 16, that will give you 30, and then 30 plus 25, that will give you 55. So, ibig sabihin, ng summation, okay, from 1 to 5, sa formula na j squared, ang makukuha mo sagot ay 55. So, ganun lang yung paggamit nito. Okay? Okay, these are the summation formula. So, saan ba ginagamit ito? Kapag yung mga equation na given sa summation mo, okay, pwede mong gamitin itong pinaka-closed form formula na to para mas mapadali yung pagsusolve. Okay? Kasi kunyari, yung katulad sa example number 2 natin, ang pinahanap dun, sabihin natin 1 to 100. Ang haba ng solution no, magsisimula siya sa 1 squared hanggang plus 100 squared siya. Okay? Ang haba nun. So, sabi nitong pinaka-summation formulas na ito, mas mapapadali mo daw masolve, okay, yung pinaka-data, okay, kapag kaparehas ng pinaka-formula dito sa mga given formulas na ito, pwede mo daw gamitin siya. So, katulad kanina, diba, j squared yung given sa atin, so parehas to. Letter lang naman na nagkakaiba. Diba, sabi natin, ang ginagamit na usual na letter para sa summation ay ijk, okay, so pare-parehas lang yun. Okay, so katulad nito, okay, sabi niya yung j squared, okay, yung kanina, parehas lang yun ng k squared dito. Ito daw yung pinaka-formula na pwede mong gamitin para masolve mo yung pinaka-data na yun na hindi ka dumadaan dun sa pinaka-long method na yun. So kapag cube naman, ito yung pinaka-formula niya. Okay, yan yung mga example. Okay, kapag ganyan yung pinaka-general form ng mga formula sa loob ng summation mo, pwede mong gamitin itong mga closed form formula na ito. Okay, so kailangan mo kabisiduhin yan kasi minsan may mga professor ka na kailangan ipa-memorize yung mga given formulas. Okay, kapag hindi naman, edi swerte. Okay, so subukan natin itong pinaka-formula na ito, yan dun sa naunang example. Okay, tingnan natin kung totoo nga itong formula na to na we will arrive on the same answer. Okay, okay, gamitin natin yung mga closed form formula na pag-aralan mo kanina. Tignan natin kung mag-a-arrive tayo dun sa pinaka-tamang sagot. So, katulad nito, okay, dito sa example na to, kaya may mga closed form formula, pinaliwanag ko sa inyo. Let us say ito nasa 102. Okay. So, ibig sabihin, ito, hindi yan titigil hanggang doon sa pinakadulo. Okay. That, hanggang plus ng 100 squared. Okay. So,
So, ang haba niya. Okay? So, kaya may mga closed form formula para hindi ka dumaan dyan sa pinaka-long method na yan ng solution dahil mahaba siya. So, di ba kanina, yung k-squared natin ay parehas lang ng j-squared sa formula. Okay? So, ang pinaka-formula nun ay n, okay, times ng n plus 1, okay, tapos 2n plus 1, okay, yun yung pinaka-given formula dun kanina, over 6, okay. So, dito, okay, yung pinaka-n mo, diba, yung pinaka-upper limit, which is 5. So, substitute natin dyan. So, magiging 5, okay, ika lang. So, 5, okay, times ng 5 plus 1, okay, tapos 2 times 5, okay, plus 1 over 6. So this will give you 5, okay, times ng 6, okay, kasi 5 plus 1 ay 6. And then ito magiging 2 times 5, that will give you 10, plus 1, that will give you 11. Okay, so 11 over 6. So palitan natin yung kulay. Yan. So makakancel na yan 6 na yan kasi 6 divided by 6 ay 1. So magiging 5 times 11, that will give you 55. Okay. Yan. So, you arrive on the same answer. Mas madali na hindi ka dumadaan dyan sa proseso na yan. So, mas madali na yung pagsusolve kapag 100 term. Okay? So, magiging, let us say, 100 term, yun yung pinaka-upper limit mo. So, magiging 100. Okay? You follow the formula. And then, magiging 100. Okay? Plus 1. Okay? And then, over 2 times ng 100, okay, plus 1. Okay. Yan. Over 6. So, kung ano man yung makuha mo sagot dyan, okay, yun yung pang 100 term. Mas mabilis na siya na hindi ka dumadaan sa ganitong proseso ng solution. Okay? So, yun yung malaking tulong ng pinaka-closed form formula. Okay? Parang iteration method yung mga closed form formula na pag-aralan mo dito sa summation dun sa sequences na pinag-aralan natin kanina. Okay? Also, always remember, magagamit mo lang lahat yan. Okay? Ang mga closed form formula na yan, kailangan you satisfy the condition, okay, nung summation. Katulad nito, para magamit ko siya, dapat ang initial, okay, na mismong term, okay, ng lower limit mo ay 0 to n, okay. So, kung katulad kanina, yung sa j squared natin, which is k squared, dapat magagamit ko lang yung formula na yan kapag ang lower limit ko ay nagsisimula sa 1, okay. So, kapag hindi nagsimula sa 1, hindi mo pwedeng gamitin itong formula na ito. Okay, hahanap ka ng ibang paraan para mapalabas mo yung pinaka-equation na yun na magsisimula yung pinaka-lower limit niya sa 1. Basta ang usapan, kailangan you satisfy this condition, yung mga limits niya dyan sa summation niya para magamit mo itong pinaka-formula na ito. Okay? Okay, let's have an example. Katulad ng sinasabi natin kanina, kapag yung mga limits ng summation mo ay hindi nagsimula sa 1, ito na yun, okay? So, sa example na ito, what is the value ng summation from 50 to 100 ng j squared, okay? So, yung formula na nakita mo kanina na closed form, ito yun, okay? Hindi mo siya pwedeng gamitin. Kasi diba ang usapan para magamit mo itong pinaka-formula na ito, kailangan na lower limit mo ay 1, okay? So, gagawa tayo ng paraan para magamit natin yung pinaka-formula na yan, okay? So, kung mapapansin mo, ito, kapag nilong method mo to, pwede naman long method, you will arrive on the same answer. Magsisimula ka lang doon sa pinaka-formula na 50 squared, okay, plus, okay, ano susunod sa 50? Di 51, oh. Tapos squared. Ganyan yung mga kalalabasan ng data hanggang makarating ka dun sa pinaka 100 term. Okay, 100 squared. I-add mo lang lahat yun and then you will arrive on the same answer pa din.
So, paano natin yan bubuuin? Ganito yan, diba? 50 to 100 nagsimula ito. Okay, 50 to 100. Okay, nagsimula siya. So, ibig sabihin, ang pinaka-simulang number niyan ay nagsisimula sa 1 para makarating yan hanggang 100. So, ibig sabihin, may nawawalang number sa gitna niya para maging 50, di ba ta? So, value niyan magiging 49. 1 to 49, tapos 50 to 100 naman yung isa para maging 1 to 100 siya. So, ibig sabihin, kapag ang limit mo, okay, ay from 1 to 100 ng summation na yun, okay, ang pinaka-equivalent niya ay ito. Okay, yan. Pag pinaghati mo siya, 1 to 49 at saka 50 to 100. So, ito yun. 1 to 100 no summation mo sa limit is equal dun sa summation ng 1 to 49 j squared plus 50 to 100. So, kung titignan mo 1 to 49 tapos ang susunod dyan, diba, ito na, 50 to 100. Kasi ang pinaka-n nito sa formula magiging 49 squared, diba? Yung pinakadulo niyan. Ito naman ang pinaka-starting point naman nito, 50 dahil ang lower limit niya. Oh. Squared. Dahil naka-plus yan dito sa pinaka ayan, no. So, kaya makikita mo magkasunod sila. Okay? Now, okay? Kasi kailangan natin magamit yung pinaka-formula, di ba? So, ang gagawin natin, dahil ito yung kailangan mong makuha, okay, na pinaka-formula, ito, yan. So, itong equation na ito, ililipat ko sa kabilang side. Okay? Parang ginagawa nyo sa algebra. It's just the same thing. Okay? So, galing positive yan. Pag nilipat mo sa kabila, magiging negative. Kaya naging ganito ang kinalabasan. 1 to 100 ng j squared minus, okay, nung nilipat mo na sa kabila ito, naging 1 to 49 ng j squared. Okay? So, equal na siya dito sa pinaka-equation na ito na hinahanap natin. Okay? So, magagamit ko na yung pinaka-formula ko. Kasi, kung makikita mo, yung pinaka-limit, okay, yung pinaka-lower limit nung pinaka-summation ay nagsimula na sa 1. Okay? So, substitute ngayon natin yan dito sa pinaka-closed form formula na nakita nyo kanina. Okay? So, substitute mo ang pinaka-n mo dito sa unang summation mo ay 100. Okay? Kaya naging 100. Okay? Tapos ito magiging 100 plus 1. Tapos 2 times 100 plus 1 over 6. So, ito yun. Okay? Yan. Minus. Okay? Dito naman, ang upper limit naman sa summation na to ay 49. So, substitute mo yan dito sa pinaka-formula. Kaya naging 49. Okay? Times ng 49 plus 1 times ng 2 times 49 plus 1 over 6. Kaya naging ganito yan. Okay? So, kapag kinalculate mo na yan, 100 plus 1, that will give you 101. So, ito pa rin yung 100 na yun. Tapos, 2 times 100, that will give you 200. Plus 1, that will give you 201. Okay? So, yan. Ito yung pinaka-equation na yan. Over 6. Minus 49 plus 1, that will give you 50. Okay? Ito yung 49 na yun, na isa. Tapos ito 2 times 49, that will give you 98 plus 1, so that will give you 99. So kaya ito yun. So kapag kinalculate mo yan, okay, yung pinaka-numerator 100 times 101 times 201, that will give you 2,030,100. Tapos ito namang 49 times 50 times 99, kapag kinalculate mo yan, that will give you 242,550,000. Okay, over 6 ng mga data na yun. So kapag dinivide mo yung bawat term na yan, you will get this value, okay, which is 338,350 minus 40,425. So kapag sinubtract mo yan, yung pinaka-data na yan, that will give you 297,925. Okay, so yan yung pinaka-final answer. Okay, mas mabilis, okay, kapag ginamit mo yung pinaka-closed form formula kesa yung daan, gawin mo itong solution na to. 50 squared plus 51 squared plus 52 squared and so on hanggang makarating ka ng 100 squared. You will arrive on the same answer pa rin na 297,925. Okay? So I guess that's it. Sana marami kayong natutunan. See you again sa susunod na lecture ng Discrete Mathematics. Don't forget to like and subscribe. Until next time, bye-bye!